Maraming salamat kasi nagustuhan pala ninyo yung ating short video. Yung unang ginawa nating video tungkol sa paano umasenso. 5,000 lang yung nanood. Yan po. 5,000 views. Ngayon, yung pangalawang video yung ginawa natin, dumami, dumuble, naging 10,000. Yan o. 10,000 views. Ngayon, yung kahapon po, dumuble uli. Sobra pa sa doble, oh. Yung topic natin, may kilala kayong inggitero, watch this. Makaka-relate kayo. 24,000 po. So, ang ibig sabihin po, nagustuhan ninyo, nakaka-relate kayo sa mga topics na ating pinag-uusapan. Sawa na siguro kayo sa politika rin. O, diba? Para maiba naman dito sa ating short videos at dumami yung engagement natin. At maraming salamat po sa inyong mga reactions and sharing ng inyong mga experiences. So, matututo tayo sa pamamagitan po ng pagsishare ng kanya-kanya nating mga experiences about family, about relationship, about business, kung ano-ano pa. At kung may mga problema, through sharing, sabi nga natin mga kababayan, makakatulong po yon para mapagaan yung ating pakiramdam. Yun lang po, panalo na tayo pag ganon. So with that, magbabasa tayo ngayon ng inyong mga sharing at mga problema ninyo na ipinaabot sa pamamagitan ng ating short video. So sabi dito ni Greg Merry Trading, "Good day po, Sir Dan. Si Greg po, ako, isang retired police. Matagal na akong nakikinig sa iyo since 2017. Nagretiro po ako 2019. Pero 2 years before I retired, nag-business na ako. Nagsusupply po ako ng fire protection products. 7 ang anak ko, sir. Lahat nakatapos po. Ang youngest ko nag-aaral ngayon sa College of Law. Dati akong naghirap dahil ako lang ang nagtatrabaho. Misis ko po sa bahay lang. Puno nga po sa loan noong nasa serbisyo pa para lang makatapos mga anak ko po. Sa awa po ng Diyos, nakatapos yung 7 kong mga anak at umangat din konti yung buhay namin dahil sa konting business at pension ko po." Hindi ka lang po, Mr. Greg, ang ganon, siguradong maraming nakaka-relate. Kasama ako doon. Hindi siguro ninyo na itatanong. Dati, ganon din po kami, lubog sa utang. Kasi sabi ko po, di ba naikwento ko sa inyo, hindi man namin po na pagandaan yung pag-asawa. Basta tumibok yung puso, wala ka nang magagawa, kundi sundin ito. O, di ba? Kaya nga yung aking advice sa aking mga anak, huwag na ninyong sundan. Huwag na ninyong subukan. Masisira ang buhay ninyo. Di ba? Yung aming experience, huwag mag-asawa ng maaga. Kaya yung mga anak ko po, until today, mga binatat dalaga pa, lahat na sila tapos kasi lagi kong pinapaalalahanan na huwag nilang gayahin yung pinagdaanan namin para hindi na sila maghirap. Nung lumalaki na yung aking mga anak, lubog din kami sa utang. Ito ang bahay po. 3 times na maririmata. Loan ito po sa pag-ibig tulad ng mga ordinary workers po in private companies. Di ba may pag-ibig membership tayo. Nag-avail din po ako. Pag-ibig pag-ibig loan po ito. At tambak kami po ng loans. May utang kami sa bangko. Added dan sa pag-ibig, sa mga kapitbahay. May mga mabubuti naman na kapitbahay na nagpautang sa amin. Kaya nga, tinatanaw namin na lifetime na utang na loob. O di ba? Dapat ganon. Pero nabayaran na namin po lahat. May isang case nga dati, mga kababayan na 500 pesos, hindi ako pinautang. You see? Pero, alam po ninyo, yun ang tumino sa aming isipan ni Mrs. Yun ang nag-trigger sa amin na talagang naging determinado kami na magporsigi at makaahon sa buhay. Nagtinda-tinda kami, sinubukan namin po. Nag-seminar kami about financial management and we engage in business. Kung ano-ano na pong negosyo pinasok namin, trial and error. Ganun naman sa buhay po. Hanggat dumating sa pagkakataon, sabi nga,
Tama yung sabi sa Bible. Kailangan lang na magtiwala ka sa ating Panginoon. I ask for guidance sa ating Panginoon. Sa dapat naming business na pasukin. Ayon, tumama kami po sa RF3. Yung tinitinda-tinda ko po na facial. Lahat ng utang namin sa bangko, sa pag-ibig, sa kapitbahay, nabayaran namin po. So, the rest is history. Ngayon, okay na po kami. O, di ba? Kaya wag mawala ng pag-asa. At dapat marunong tayong tumanaw ng utang na loob at laging magpasalamat doon sa mga nag-bless sa atin na mga kaibigan natin at kakilala. Wag yung pag nag-utang po, nakasulat sa tubig. O, di ba? Masisira yung reputasyon ninyo pag ganon. O ito, galing naman po kay Elvira Grajo. Sabi niya, Mr. Maravillas, gusto ko rin pong umasenso. While we are still alive, can teach how to be a millionaire. Nagsikap since 16 years old ako. Now, I am 72 years old. Years of age. Still want to become successful. Kasi ako lang ang inaasahan sa aming pamilya. With the help of God, I am still trying to succeed and help my family. Please, to become content creator like you po, so that I can do online business. Thank you po. Maganda po yung inyong adhikain. Tama po yung inyong mindset na kahit po kayo retired na, ang importante doon, hindi pa kayo retarded. Retired but not yet retarded. O ngayon, para ma-inspire ka po, alam niyo po ba na si Colonel Sanders, yung may-ari ng KFC, naging successful siya at na-establish yung kanyang business at age 65 yata yon. Malapit po sa edad ninyo. So, ang edad po talaga is just a number. Importante, patuloy yung pangarap. Nagtagumpay siya. Very inspiring yung kanyang kwento. More than 1,000 times siyang nag-offer ng kanyang chicken. Hindi siya tumigil. Kahit maraming nag-reject sa kanyang nilutong chicken. Then after 1,009 times dumating yung kanyang pagkakataon. May nagusto sa kanyang chicken at nag-invest sa kanyang recipe. Ito na siya ngayon. Multi-billion business na po yung KFC. So ano yung lesson doon? Try and try until you succeed. Never surrender. Habang buhay, may pag-asa. Yung kasabihan po na try and try until you die. Totoo pala yun. Nangyari kay Colonel Sanders ng KFC. Mangyayari po sa inyo. Maniwala lang po kayo. Ngayon, gusto ninyong maging content creator. Ito yung tanong ko sa inyo. Ano yung skill ninyo? Kung ano yung skill ninyo, dapat doon kayo mag-focus sa inyong content. At yung sikreto po ng pagiging content creator, consistency po sa inyong ginagawa. Dapat focus lang kayo. After na ma-identify ninyo yung inyong interest na gustong gawin based sa inyong skill, then you do it consistently. Hindi yung gumawa ka ngayon, bukas ayaw mo na. Di ba? Mindset po. Kailangan ma-acquire mo yung mindset ng mga successful people para you succeed sa iyong ginagawa. Pag hindi po, madali kang ma-discourage, ay wala. Tama yung old saying, kung walang tiyaga, walang nilaga. So, siguro yung mga nakasubaybay sa akin, di ba sabi mo, 2017, nanonood ka na sa akin. Gayahin mo lang kung ano ang aking ginagawa. Consistent po ako, di ba? Ang upload ko po dito sa aking channel, kasi yung channel ko po, 6. Pero 2 channel po yung aking ina-uploadan ng mga bago. The rest po, mga replay. Bakit marami po akong channel? Para pag may nangyari sa isa ko pong channel, may backup channel po ako. Kasi yung una kong channel, ang nangyari po, yung Dante Talks, napakarami na yun na followers, natanggal, na-delete po. So ngayon, pinalitan ko ng marami para pag may natanggal na channel po, may pampalit ako immediately. O di ba? Backup. Lahat ng mga content creators, because of experience na ganon na rin po ang ginagawa. Multiple channels. Pero hindi ko ina-advise sa iyo ngayon kasi nagsisimula ka pa lang. Mag-create ka muna ng isang channel sa YouTube kung gusto mo maging content creator. Kung di ka marunong, tulad ko, hindi man ako marunong, nagpaturo po ako.
Yung anak ko yung gumawa ng channel. Then ako po, nagpo-produce ng content. So do it regularly. Based sa inyo pong interest, para hindi kayo nagsasawa. Halimbawa ako, broadcaster ako kasi journalist. So my interest is politics. So I focus on my discussion about politics. Ngayon, nag-diversify tayo. Sabi ko, baka yung iba nagsasawa na sa topic ng politics. Nung nasa mainstream media kasi po ako, I am discussing topics about family, relationships. So naisip ko yon, ito na yung aking ginagawa ngayon. O tingnan mo, yung first video ko, 5,000. Second video ko, 10,000 yung nanood. Ngayon, 24,000. So importante lang, sa isang content creator, you have to be consistent. After na ma-identify mo kung ano yung gusto mong gawin, based on your skills, you do it immediately. Hindi bukas, hindi sa makalawa. Do it now. Ganun po ang sekreto ng success sa kahit na anong ginagawa. Kasi kung hindi mo agad gagawin po, darating yung oras na mawawala yung init, yung excitement mo po para gawin. So tama, may inspirasyon po kayo na eh. So, doon ninyo po isandal sa inyong inspirasyon. And dapat everyday, excited kayong gawin. Yan po ang sikreto sa pagiging content creator. At dapat hindi ka na-discourage sa kung ano yung sinasabi ng kung sino-sinong tao. Kasi, sa totoo lang, pag madali ka pong ma-discourage, hindi ka po magtatagumpay. Ang unang magpapadiscourage niyan sa iyo, yung mga kakilala mo. Pipintasan yung iyong ginawang content. Sasabihin, pangit man na niya, Pangit man na niya, bro. Nakakaayaan niya yung ginagawa mo. Ganun ang ginawa ng mga kakilala ko po. Pinintasan. Hanggang ngayon, pinipintasan ako. Yung mga bashers ko, kung ano-anong pinagsasabi sa akin. Kesyo malaki daw yung aking bunganga. Ang aking ngipin daw po. Tingnan ninyo mga Tapos popost sila ng picture ko. Tapos itinatabi sa gorilla. Kung ako po man-discourage na tao, hindi, ayaw ko na. Kung ayaw kong mapintasan. Kung kayo po onion skin, may na yung wala kayong lakas ng loob na i-overcome yung ganyang mga pamimintas, hindi talaga kayo magtatagumpay sa inyong ginagawa. Tama yung kasabihan po, no guts, no glory. Huwag ninyong pansinin. Sabi doon sa kinanta ko kahapon, no si balasi. Sino ba sila? Gawin mo lang kung ano yung gusto mong gawin na sa tingin mo makakatulong sa iba. Huwag mong pansinin yung mga negativities, mga negative reactions. Most of them naiinggit sa inyo pong ginagawa. Ayaw nila na magtagumpay kasi pag nagtagumpay kayo, baka malampasan mo sila na mga kakilala mo. Ganun ang tao po eh. Di ba yung topic natin tungkol sa pag-inggit? Hindi po maalis yon. Kaya huwag mong pansinin. Just do it. Yan ang aking advice. Marami akong mga kakilala, katrabaho. Walang mindset na maayos kasi. Importanteng ayusin mo muna yung mindset mo. Gusto mong magtagumpay sa kung anong gusto mong gawin, ayusin mo muna yung mindset mo. Without a mindset of a successful person, you'll not succeed. May success principles po kasi na dapat sinusunod. Yun ang aking pinag-aralan po. Natutunan ko yun kay si John Calob. Success principles. Ipakita ko po yung video. Kaya ako tinatanaw ko yun na utang na loob kay John Calob. At ako nang gumawa ako ng content po. Ang kopya-kopya lang po. Huwag kayong mahiyang gumaya. Gaya-gaya lang. Di ba? Hindi man ako yung original na naggumawa ng content. Ang dami nang nauna sa akin, di ba? Napanood ko po napanood ko si Chinky Tan. Yung success coach, si Chinky Tan. Sabi ko, kaya ko itong gawin na ginagawa ni Chinky Tan. Sa kanya, kung paano maging successful sa negosyo. Kasi yun ang training niya. Success coach siya po eh. Mahilig siya sa negosyo. Sabi ko, hindi man ako pwedeng ganon ang gagawin ko kasi hindi man ako success coach. Wala tayong credentials na ganon. Sabi ko, I have my credentials.
and work for 40 years as a broadcaster, as a journalist. So, walang makakapag-question sa akin bilang isang journalist kasi second year college pa lang po ako, reporter na ako. So, yun ang ginawa ko. Pinaliwanag ko, diniscuss ko kung ano yung aking credentials. Ayun. Ito na siya ngayon. So, nag-focus ako based sa aking skills, sa aking training. Ayun na. Mula sa 20 viewers, naging 50 viewers, naging 100, tumaas ng tumaas po. Yung peak ko po doon sa doon sa Dante Talks ko po, ang average ko po doon 100 to 150,000. Ang peak ko sa sa Dante Talks sa channel, nagmi-million po 'yon. Kaya lang natanggal. Pero hindi tayo nasiraan ng loob. Gumawa tayo ng bago. Ito na siya ngayon. Ganon dapat ang mindset ng isang successful people. So panoorin niyo po si Chinkitan, tapos si John Calob. Ito yung nagturo sa akin, John Calob. Pumunta siya rito. Nag-seminar sa amin. Binigyan ako ng ticket. 150 pesos yung ticket. Sabi ko, wala mang mawawala. Panoorin ko nga kung ano yung sinasabi niyang success principles and millionaire's mindset. Tingnan ninyo mga kababayan. Ginawa ko yung kanyang mga success principles and millionaire's mindset. Nagtagumpay po tayo. Kaya binabalik ko nga po sa kanya. Ina-acknowledge natin yung ating mga natutunan sa kanya. Ayos? Yun po, Madam Elvira Graho, ang may advice ko po sa inyo. Ito, isa pa, maraming mga comments dito, reactions. 3 lang yung pwede nating ma-accommodate. 117 comments po. Pagpasensya na ninyo kung hindi natin maubos kasi pag binasa ko po lahat, hindi na ito short video. Baka abutin tayo ng 3 oras. Di ba? So magpipili lang po ako. Itong susunod na babasahin natin, parang kilala ko to. Naging client ko yata ito sa Firmax Automax, si Madam Gloria Hill. Tama ba yung basa ko? Sabi niya, tama po kayo Sir Dan, dapat alisin sa katawan yung inggit at masama yun. Ako po si Gloria Hill, Sir Dan. Nangarap din ako noong dalaga pa ako dahil sa hirap ng buhay sa Pinas. Kahit anong pagtatrabaho dyan sa Pinas, walang asenso talaga. Kaya nangarap akong sana makapag-asawa ako ng ibang lahi kasi pag dyan lang sa Pinas, wag na lang baka ang mapangasawa mo ay ikaw ang asahan, di kawawa din ako. At sa paghihintay ko ng 35 years na ako, at sa wakas nakamit ko din ang pangarap ko at may nagpakilala sa akin na hipag ko, may gustong Pinay, mapangasawa. Ako ang binigay, nagustuhan ako. Di na ako nagdalawang isip Sir Dan, kahit may sakit nanay ko at inimbitan akong pumunta dito sa Germany. At masakit na iniwan ang nanay ko, sa palaran na lang Sir Dan. Pero ngayon naman Sir Dan, problema namin at nagtulong kaming mag-asawa sa pamilya ko at pinag-aral ng mga pamangking ko. At ngayon, di na kami kilala Sir Dan. Nahiya tuloy ako sa asawa ko. Anong masasabi mo? Anong masasabi ninyo Sir Dan? Likas kasi sa atin na mga Filipino. Kasi close family ties tayo, di ba? Yan ang kultura ng mga Filipino. Tumulong sa ating kapamilya, pamangkin, mga anak natin. That is, normal sa atin, sa ating kultura. Maganda naman ang ganon. Kaya lang, that's a good lesson na dapat nating matutunan. Mabutit sinare po ninyo yung inyong experience. Talagang nangyari yung ganon. Matapos kang tumulong sa iyong kamag-anak, nang naging successful na sila, hindi na kayo kilala. I-charge sa bad experience na lang po ninyo. Gawin ninyo, panalangin sila na sana naman hulugan sila ng mabuting pag-iisip ng ating Panginoon na matutong tumanaw ng utang na loob. But nevertheless, huwag na kayong umasa. Ituloy lang ninyo ang inyong buhay. At ngayon, itutok ninyo yung inyong remaining years na productive pa kayo sa pagtatrabaho para naman pasiguruhin yung inyong retirement. Mag-ipon po kayo para sa inyong retirement at huwag iasa sa kung kahit kanino, kahit sa mga anak. Ako after my retirement, yun na yung aming pinaghandaan ni Mrs. Kasi yung mga anak natin, paglaki niyan, nag-asawa na, buti sa amin, lahat pa binata at dalaga.
Pero siyempre, may sariling buhay din silang i-establish. Huwag nating iasa sa kanila yung ating retirement. Dapat tayo mismo, pinagandaan natin. May pondo tayo, may retirement fund. Pag hindi, talagang sakit ng kalooban ang inyong dadanasin. Ganon talaga ang buhay. Sa mga anak, obligasyon natin na patapusin sila, maging estable. At may kasabihan po sa Bible, may verse, what you sow, you reap. Pag nagtanim ka ng mabuti sa iyong mga anak, minahal mo sila ng maayos, pinalaki mo ng maayos, susuklian ka din ng mga anak mo ng maayos. Hindi ka nila pababayaan. Pero just the same, huwag masyadong umasa na yung mga anak mo ay aasikasuhin ka all the time. Kasi nga, may sarili na rin silang pamilya. Importante, may pasiguro ka para sa iyong sarili. Kayong mag-asawa mismo. Maraming ganyan po. Di ba? Nababasa natin sa social media. Tinatapos yung mga anak, naging matagumpay. Pagkatapos, nakalimutan yung magulang. Tumanda ang nag-iisa. May iba nga akong nakita po sa Facebook po, namamalimos yung kanilang magulang. Yun ang talagang nakakalungkot po. Winalang hiya pa ng kanilang mga anak. Nakalimutan yung kanilang responsibility, obligasyon. Dito pa naman po sa atin, tulad dyan sa Amerika, in other countries, may mga home for the aged po. Pero yung mga nasa home for the aged po, nakakalungkot din yung ganyang uri ng kultura. Maganda pa rin yung dito sa atin na yung ating mga magulang, ng ating mga lolo't lula, mga matatanda, hanggang sa sila ay mamatay, nasa poder ng kanilang mga anak. Magandang kultura yung nandito sa atin. Kaya lang, may mga cases po na ganon. Maybe dahil po sa hirap ng buhay, napabayaan yung magulang. Ang masaklap, kung yung anak napatapos, may mga cases na ganon, naging matagumpay na, pero yung magulang, nakalimutan nila. So ano yung dapat na gawin natin? Pasiguro tayo po. Pasiguro ng ating retirement. Tama pa? O yan lang muna kasi yung ating video po, hindi na short. Maraming salamat sa mga reactions po ninyo. 117 reactions po, comments. Yan po. Ang dami-dami. Di ba? Kaya lang, hindi ko man po siya mababasa lahat. Kaya nagpili lang po ako ng yung mga importanteng concerns ninyo na mabasa natin para may engagement tayo po sa inyo. Kung nagustuhan po ninyo yung ating episode ngayon, like and share po ninyo and subscribe dito sa ating YouTube channel, Bullseye News on the Go. Maraming salamat po. God bless.